Ipinag-utos na ng iba't ibang lokal na pamahalaan ang kani-kanilang paraan para makatipid ng langis at enerhiya sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Sa probinsya ng Cebu, kabilang sa mga hakbang ang pag-regulate sa paggamit ng mga sasakyan. May unang balita live si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Alan, maayong buntag! Yes, Maris, maayong buntag sa gitna ng kaguluhan sa Middle East at posibleng epekto nito sa bansa. Nagpapatupad na ng cost-cutting measures ang Cebu Provincial Government. Sa inilabas na Executive Order No. 15 ni Governor Pamela Baricuatro, pinag-utos niya sa mga tanggapan ng Kapitolyo ang magtipid lalo sa paggamit ng gasolina. Pinaparegulate ang paggamit ng sasakyan sa probinsya sa mga importanteng lakad. Ang hakbang ng Kapitolyo ay bunsod sa nangyayaring tensyon sa Middle East na inaasahang makaapekto sa global fuel supply. Hindi kabilang sa nasabing EO ang emergency at essential services katulad na lang ng ambulansya, disaster response at social services. Ito'y upang hindi maantala ang serbisyo ng probinsya. Butang sa iyo ni Gov nga ilimit nato ang ato ang mga biyahe lang opisyal sa mga sakyanan sa lalawigan sa Subo. Unya ang atong EO sad naka-state dito nga walay labot ang atong mga hospitals. Ang ato ang disaster kay di man nato maunsa ni matagna unya nga niining mga panahona na ay moabot nga mga kalamidad. Tutulong din ang provincial government sa mga OFW na maaapektuhan ng kaguluhan sa Middle East. Makikipag-ugnayan sila sa OWA para sa mga Cebuano na ma-repatriate upang mabigyan ng ayuda habang naghihintay sila na makabalik sa trabaho. Ang ayuda mula sa Kapitolyo ay hiwalay pa sa 20,000 pesos na financial assistance mula sa OWA para sa mga OFW na uuwi sa bansa. Ang ato ang provincial social welfare natay mga assistance nga mahatag unya ongoing man sad na ang ato ang skills training sa in partnership with TESDA. Kabilang sa gustong masiguro ng provincial government na maging stable ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Kaya't binuo ang Price Monitoring Council katuwang ang Department of Trade and Industry o DTI. We set up already a communication team to do price monitoring sa Tibuo Province of Cebu. And then mo submit sila og report kung sa ang status. Maris, ayon naman sa Cebu Provincial LGU na mayroong sapat na supply sa mga basic commodities, lalo na sa bigas, sa susunod na 2 buwan. Maris. Daghang salamat, Alan Domingo ng GMA Regional TV. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.